Akala mo ba boss, kapag maliit ang isang inahin, automatic na lahi na niya ang may problema? Maraming breeders ang natatakot kapag mababa ang height ng broodhen. Iniisip agad nila na sayang lang kung palalahian pa. Pero teka muna, hindi lang iisa ang dahilan kung bakit nagiging mababa ang height ng isang inahin. At kung hindi mo ito naiintindihan, baka mawalan ka ng malaking oportunidad na magpalabas ng kalidad. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 totoong dahilan kung bakit lumiliit o nagiging mababa ang isang inahin at paano ito dapat tingnan ng isang seryosong breeder. Siguraduhin mong tapusin mo ito dahil ang panghuling punto at payo ay baka makapagbago ng direksyon ng breeding program mo. Pero bago ang lahat, welcome po ulit sa Sabongista TV ni Sir Bob. At kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong usapang nokis, ay pindutin mo na ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating videos. Lods, hindi lahat ng mababang inahin ay dapat agad nating i-disqualify. Ang height ay isang factor lang, pero may mas malalim pang paliwanag kung bakit ito nangyayari. Simulan natin sa pinaka-basic. Unang dahilan, nutrition. Kung kulang sa tamang protina, minerals, at calcium ang isang sisiw habang lumalaki, natural na hindi lalaki ang buto at katawan. Parang tao rin kung bata pa lang ay hindi nabibigyan ng sapat na gatas or gulay, madalas mas maliit ang height kaysa sa dapat. Kaya Lods, huwag kang magtipid sa feeds at supplements, lalo na sa growing stage. Tandaan mo, ang bawat araw na kulang sa sustansya ay hindi na mababawi pa. Pangalawa, genetics. Kung galing sa linyada na talagang mabababa, wala kang magagawa kundi tanggapin na nasa lahi nila yon. Height, body frame at structure ay mga katangiang minamana. Kung pareho ang tandang at inahin na mababa, malaki ang tiyansang ganun din ang aanakin. Kaya Lods, dito pumapasok ang tamang pagpili ng pares. Kung mababa ang inahin, dapat ipares sa tandang na mataas para mabalanse. Pangatlo, over-inbreeding. Oo, totoo na malakas makapirmi ng traits ang inbreeding. Pero kapag sumobra, nagiging mahina at maliit ang katawan ng manok. Ang tawag diyan ay inbreeding depression. Kaya kung napapansin mong laging lumiit ang size ng mga sisiyo kahit maganda, ang pagkain at alaga, baka sobrang lapit na ng lahi ng mga magulang. Boss, kailangan mo nang magpasok ng bagong lagi para ma-refresh ang linyada. Pangapat, sakit. Kapag tinamaan ng sipon, kulang sa resistensya, o nagkasakit habang lumalaki, apektado ang growth hormones. Halimbawa, kung ang sisiw ay nagka-CRD o kulang sa vitamins noong 2 to 4 months old, hindi na siya lalaki ng normal kahit gumaling. Kaya preventive care at tamang bakuna ay napakahalaga. Panglima, brooding management. Kapag masyadong mainit o malamig ang brooder, kulob, walang space, o laging siksikan, hindi makakapag-stretch at makakakilos ang mga sisiw. Parang batang laging nasa maliit na kwarto na walang exercise. Siyempre, malit ang magiging katawan. Kaya siguraduhin na tama ang temperature, ventilation, at space sa brooder. Pang-anim, parasites. Kapag maraming bulate sa loob o kuto at hanip sa labas, ninanakaw ng mga ito ang nutrients na dapat sana ay napupunta sa paglaki ng sisiw. Ang resulta, laging payat at maliit ang nokis mo. Kaya regular na deworming at paglilinis ng kulungan ang solusyon dito. Ang maliit na gastos sa gamot ay malaki ang balik kaysa palakihin mo ng palakihin ang nokis na lagi namang ninanakawan ng sustansya. Pangpito, stress. Oo boss, pati manok na de-depress din. Kapag laging masikip ang kulungan, laging nauunahan sa pagkain, o palaging natatakot sa predators, apektado ang paglaki. Stress hormones ang dahilan dahil napuputol ang normal na function ng katawan. Kaya siguraduhin na may sapat na espasyo, sapat na pagkain, at tahimik na kapaligiran ng mga alaga mo. Pangwalo, hormones. May ilang manok na genetically mahina ang hormone production para sa growth, kaya kahit kumakain ng tama, maliit pa rin ang katawan. Ito yung tinatawag na growth stunting dahil sa internal factor. Medyo bihira ito pero posible. Ang solusyon dito ay culling, tanggalin sa breeding program. Ang ganitong klase dahil hindi ito magandang ipamana sa susunod na henerasyon. Pangsyam, early molting. Kapag masyadong maaga naglugon o tumigil ang normal na paglaki ng balahibo at buto, humihinto rin ang body development. Parang batang napaaga ang pagtanda na wala ang energy para sa growth. Ang resulta, maliit na inahin. Kaya boss, bantayan mo rin ang timing ng molting dahil indicator ito ng overall health ng isang nokis. At ang panghuli, selective breeding history. Kung ang linya ay matagal nang pinipili batay sa ibang katangian, gaya ng tibay, bilis o estilo, pero hindi binibigyan halaga ang height, unti-unting bumababa ang average size ng mga inahin sa loob ng lahi. Tandaan boss, kung ano ang lagi mong pinipili, iyon ang lalakas at mananatili. Kaya kung height ay mahalaga para sa'yo, dapat isama mo siya sa pamantayan ng pagpili. Kaya boss,
Huwag agad matakot kapag nakakita ka ng mababang inahin. Hindi ibig sabihin ay wala na itong silbi. Ang mahalaga ay alam mo kung saan nanggaling ang problema. Genetics ba? Nutrition, management, o history ng breeding? Dahil kapag malinaw sa'yo ang dahilan, mas madali mong maayos o mabalanse ito sa susunod na henerasyon. Boss, tandaan mo, ang height ay isa lang sa maraming aspeto ng kalidad. Huwag kang mabubulag sa taas o liit lang. Mas mahalaga ang tibay, talino, at lahi na ipapasa ng inahin kaysa sukat ng katawan. Pero kung gusto mong iangat ang height ng linyada mo, huwag mong kalimutan ang 10 dahilan na tinalakay natin at siguraduhin mong naa-address mo ito sa bawat breeding season. Kung marami ka natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutan i-like at i-share para makatulong din sa ibang breeders na may parehong concern. At syempre, kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa breeding, genetics, at tamang pamantayan, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga susunod nating diskusyon. Ito pong muli ang Sabongista TV ni Sir Bob na nagpapaalala sa iyo, ang tunay na breeder ay hindi lang tumitingin sa mata ng Nokis, kundi sa lahi at kasaysayan na dinadala nito. Maraming salamat, Lods, at hanggang sa susunod na video.